Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating tatalakayin ang salita ng Panginoon na pinamagatang, ito ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Atin po itong isa-isahin at sasaliksikin upang ating maintindihan ano ba ang katwiran na nagbibigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi dito sa Faith and Works, page 70, at ano ang paniniwalaan? Ito ay ang ganap na pagtanggap na si Jesucristo ay namatay bilang ating sakripisyo, na siya ay naging sumpa para sa atin. Kinuha ang ating mga kasalanan sa kanyang sarili at ibinilang sa atin ang kanyang sariling katwiran. Napakaganda mga kapatid, kung babalik-balikin nating babasahin yung story ng kaligtasan, yung story ni Jesus nung ibinigay ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, alamin nating maigi ano yung sakripisyo na ginawa ng Diyos Ama sa kanyang anak para mailigtas tayo. Na sa pamamagitan nito ay ang ating mga kasalanan ay ibinuhos doon sa kaisa-isang anak na nagpapatawad ng mga kasalanan. Ito ay ibinilang sa atin ang kanyang sariling katwiran. So wala na po tayong maipagmamayabang mga kapatid, kasi wala naman po tayong sa atin. Wala po tayong maipagmamalaki sa ating sarili, kasi tayo ay mga tao lamang nagkakamali. Ngunit kung tatanggapin natin si Kristo, parang buong langit ay tinanggap natin, ibinuhos na sa atin yung biyaya, at ito'y dapat nating tanggapin na naaayon sa kanyang kalooban. Sabi pa dito, sa makatuwid, inaangkin namin ang katwirang ito ni Kristo, pinaniniwalaan namin ito at ito ang aming katwiran, siya ang ating tagapagligtas. Iniligtas niya tayo dahil sinabi niya na gagawin niya. Pupunta ba tayo sa lahat ng mga paliwanag kung paano niya tayo ililigtas? Ito po yung bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng halaga sa buhay natin. Na yung sinabi ng Panginoon na ililigtas niya tayo, nang nagpakamatay ang Panginoon, pumunta siya sa langit, at pagkapunta niya doon siya ay namamagitan sa atin na kung tayo ay magkakasala, meron tayong merito at tagapagligtas. Kung tinanggap natin sa ating pananampalataya si Kristo, magiging isa tayong tunay na makakasunod sa kanyang kalooban. Kung ating ibubuhos lahat ng kawalan ng magawa, ang ating sarili na walang magawa ay isinabit natin doon sa krus ng Kalbaryo ng Panginoon, tayo ay bibigyan ng tagumpay ng bawat suliranin sa buhay. So, tayo ay iniligtas na ng Panginoon, dapat mo-cooperate tayo sa kanyang kaligtasan mga kapatid, kasi kung hindi po tayo ko-cooperate, sasayang lang yung kaligtasan na inialok niya sa atin kung hindi natin tatanggapin. So, ipakita natin sa gawa ang gawain o ang kaligtasan na ibinigay o pinamalas sa atin. Sabi pa dito, mayroon ba tayong kabutihan sa ating sarili na magpapabuti sa atin at maglilinis sa atin mula sa mga batik at mantsa ng kasalanan, na magbibigay daan sa atin na makalapit sa Diyos? Hindi natin ito magawa or hindi natin ito magagawa. Talaga mga kapatid, hindi natin magagawa sa sarili natin na makapatawad sa ating mga kasalanan. Kahit gaano pa tayo kumatuwid sa mata ng mga tao, kung hindi natin matanggap-tanggap si Kristo, wala pong kabuluhan ng ating sakripisyo. Kasi ang pananampalataya natin mga kapatid, ito po yung nagdudulot ng pagtanggap natin kay Kristo. Kasi kung gumagawa tayo na naaayon sa kanyang kalooban, syempre meron tayong pag-ibig at pananampalataya. Ito po yung nagpapabanal sa kaluluwa. Kahit pa ulit-ulit natin itong sasabihin mga kapatid, hindi po tayo magsasawa, kasi ito po yung nakalaan na sa atin. Buhay na walang hanggan. Kung tatanggapin lang talaga natin yung alok na biyaya ng Panginoon sa atin. Sabi pa dito, hindi mo ba alam na nang lumapit kay Kristo ang binata at tinanong siya kung ano ang dapat niyang gawin para magkaroon siya ng buhay, sinabihan siya ni Kristo na sundin ang mga utos. Dito po natin malalaman mga kapatid na kung lalapit tayo sa Panginoon, bibigyan tayo ng daan, bibigyan niya tayo ng palatuntunin kung ano ang dapat nating susundin. Kung tunay tayong nagmamahal sa Panginoon, titingnan natin ang kautusan, ano ang nasusulat doon. Kung tayo ay nagmamahal sa Diyos, kailangan nating tuparin ang kanyang kalooban. At ito'y matutupad natin dahil binigyan at tinanggap natin si Kristo. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan na makatupad ng kanyang kautusan. Kung tatanggapin mo ang tagapagligtas, mga kapatid. Sabi pa dito, sinabi niya, nagawa ko na. Ngayon ay nais ng Panginoon na iuwi ang aral na ito
Ano pa ang kulang sa akin? Ako ay ganap na buo. Hindi niya nakita na may isang bagay na sa kanya o kung bakit hindi siya dapat magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagawa ko na, sabi niya, ngayon ay hinawakan ni Kristo ang salot na bahagi ng kanyang puso. Sabi niya, halika, sumunod ka sa akin at magkaroon kayo ng buhay. Ito po yung sinasabi ng isang binatang mayaman, mga kapatid. Nakikita ng Panginoon yung puso ng tao na parang kung dahil sa kayamanan, napakahirap i-sacrifice itong mga kayamanan natin para lang sa Panginoon. Kasi nagawa natin, may mga taong nakatupad ng kautusan, ngunit walang pag-ibig at walang pananampalataya. Mga kapatid, tandaan natin, kung tayo isusunod sa Panginoon, kailangan meron tayong pananampalataya at pag-ibig sa paggawa nito. Hindi po tayo napipilitan dahil kusang pagsunod po ang gusto ng Panginoon na ipamala sa atin, ang ibibigay niya sa atin. So, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan kung willing tayong tatanggap na matupad ang kanyang kalooban. Sabi pa dito, mga kapatid, anong ginawa niya? Siya ay tumalikod na lubhang malungkot sapagkat siya ay may malaking pag-aari. Itong binata, mga kapatid, dahil marami siyang kayamanan, nakita niya sa sarili niya na wala siyang maipagmamayabang sa Panginoon. Napakahirap sumunod sa Panginoon, lalo na kapag may mayaman ka, marami kang pera. Kaya nang nalaman ng tao na sumunod, ang sabi ng Panginoon, susunod ka sa akin at bibigyan kita ng buhay. Ang lalaki, ang binata, mga kapatid, ay tumalikod at nalungkot kasi marami siyang pagmamayari. Ano yung meron sa atin, mga kapatid? Why not na isurrender natin sa Panginoon at ipagamit sa kanyang gawain? Ano ang meron sa atin? Kasi binigay na ng Panginoon sa atin ang lahat. Ang atin ba ay hindi ba natin ibigay sa kanya din ang lahat? Nag-sacrifice na ang Panginoon para sa atin. Ang kailangan din natin gawin ay magsakripisyo din para sa kanya. Sabi pa dito, ngayon ay hindi niya tinupad ang mga kautusan. Dapat ay tinanggap niya si Jesucristo bilang kanyang tagapagligtas at hinawakan ang kanyang katwiran. Pagkatapos dahil taglay niya ang katwiran ni Kristo, masusunod niya ang batas ng Diyos. Ang batang pinuno ay hindi maaaring yurakan ang batas na sa iyo, na iyon sa ilalim ng kanyang mga paa. Kung tinitingnan natin sa sarili natin na nakatupad tayo ng kautusan, ngunit hindi natin tinanggap si Kristo, wala tayong sakripisyo na inialok o krus na papasanin. Ang relihiyon na walang krus, mga kapatid, napakasimple lang. Ngunit hindi ito gusto ng Panginoon. Kung susunod tayo, merong krus at pagsasakripisyo ang ating gagawin. Huwag na po tayong mangamba sa kinabukasan natin. Dahil ang Panginoon ay nag-alok ng better future para sa atin. Kaya sumunod lang po tayo. Ano yung kanyang gusto para sa atin? Sabi pa dito, dapat niya itong igalang. Dapat mahal niya ito. O mahal niya ito. Kung magkagayon ay magdadala si Kristo ng banal na kapangyarihan upang pagsamahin ang mga pagsisikap ng tao. Mga kapatid, napaka-clear na po na kung gusto ng tao na sumunod, kailangan meron siyang pagsisikap na gaganapin o gagawin para sa Panginoon. Hindi naman po tayo ililigtas ng Panginoon kung nakikita niya na hindi naman tayo interesado sa kaligtasan. Mga kapatid, tingnan natin ng maigi. Una, tayo ay unang pinili ng Panginoon. Binuhay niya tayo, binigyan niya tayo ng buhay dito sa mundo. Probationary time. Para gawin ang kanyang kalooban upang makapaghanda tayo sa kanyang pagdating, mga kapatid. So sa sarili natin, wala po tayong maipamamalas, wala po tayong maipagmamayabang, ngunit kung kakapit tayo sa kanyang pangako at katwiran, magiging isa tayong tunay na mananalo at mananagumpay sa mga huling araw. Nawa po ay maintindihan nating mabuti ano ba ang dapat natin isakripisyo sa Panginoon. Itong katwiran natin, wala po tayong may pagmamayabang dahil si Kristo, kung tatanggapin natin, matutupad natin ang lahat ng kalooban ng Panginoon. So, wala po tayong maipamamalas, hindi po tayo makakatupad sa ating sariling kakayahan, bagkus si Kristo ang ating kailangan upang mapanagumpayan natin ang lahat ng problema o mga pagsubok sa buhay. Sabi pa dito, kinuha ni Kristo sa kanyang sarili ang pagiging tao para sa atin. Dinamitan niya ang kanyang pagka-Diyos at pinagsama ang pagka-Diyos at sangkatauhan. Ipinakita niya na ang batas na idiniklara ni Satanas na hindi maaaring sundin ay maaaring sundin. So sa pamamagitan ni Kristo, mga kapatid, napanalunan niya na ang kasalanan at kamatayan. Kung tatanggapin natin si Kristo, ma-overcome din natin lahat nito. Lahat ng mga pagsubok o lahat ng mga temptation na nasa paligid natin, handa niya tayong tulungan. Kaya wag po tayong mapanghinaan ng loob. Kailangan cooperate lang talaga sa kaligtasan na inialok ng Diyos para sa atin.
Sabi pa dito, kinuha ni Kristo ang sangkatauhan upang tumayo dito sa ating mundo upang ipakita na si Satanas ay nagsinungaling. Kinuha niya ang sangkatauhan sa kanyang sarili upang ipakita na kung ipinagsama ang pagka-Diyos at sangkatauhan, masusunod ng tao ang batas ni Jehovah. Dito na po may papaliwanag, maipapakita na kahit paulit-ulit na sasabihin ng kaaway na hindi natin matutupad ang kalooban ng Panginoon, ngunit sa pamamagitan ni Kristo, kung tayo ay laging nakatitig at pinili natin, dahil mayroon tayong freedom of choice, pinili nating sundin ang kanyang kalooban, mga kapatid, matutupad natin ang batas ni Jehovah. Dahil ito po ay binigay sa atin at matutupad ito. Dahil siya ang ating Ama na nasa langit, ay binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang matupad natin ang kalooban ng Ama. Kaya kung tatanggapin mo si Kristo, lahat ng mga imposible magagawa natin dahil si Kristo na ang gumawa para sa atin. So sabi pa dito, ihiwalay ang sangkatauhan sa pagka-Diyos at maaari mong subukang gawin ang iyong sariling katwiran mula ngayon hanggang sa pagdating ni Kristo, at ito ay magiging isang kabiguan. Kung nananatili tayong nakasalig lang sa ating sarili, na masasabi mo, kaya ko to kahit wala si Kristo, kaya ko to kasi syempre binuhay ako ng Panginoon, kaya ko to ako mag-isa. Mga kapatid, very clear po na sinasabi dito sa salita ng Panginoon, mabibigo lamang tayo sa sarili natin. Kaya nung binuhay tayo ng Panginoon dito sa mundo, binigyan niya tayo ng mga pagpapala. Kahit ano man yung sama na nagawa natin noon, wag na po natin gawin ngayon, kasi meron siyang inialok sa atin na buhay na walang hanggan. Nawa po ay maitupad natin ngayon at atin itong matanggap sa buhay natin upang maipakita natin sa mga tao sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Huwag po tayong mananatiling nakaugnay sa ating sarili dahil wala po talaga tayong magagawa. Subalit ang Panginoon lang po ang ating katwiran, siya lang po ang merito na nakakapatawad ng mga kasalanan. Kahit ano pa yung gawa mong mabuti, kung wala si Kristo ay wala po talagang kabuluhan. Sabi pa dito, sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya, sa pamamagitan ng taimtim na panalangin sa Diyos, at depende sa mga merito ni Jesus, tayo ay nararamtan ng kanyang katwiran at tayo ay naligtas. Oo. Sabi ng ilan, naligtas tayo sa walang ginagawa. Sa katunayan, ako ay naligtas. Mga kapatid, nung may makasalanan pa tayo, si Kristo nagpakamatay. Kaya gumawa po tayo na naayon sa kanyang kalooban at sa pamamagitan nito, ililigtas po tayo ng Panginoon saan man tayo magpunta. Siyempre, meron tayong kabiguan na nararamdaman, disappointment sa buhay, pero hindi po ito ang dahilan upang aatras tayo. Kung maaari, mas ito yung dahilan para kakapit tayo sa merito ni Kristo. Wala na pong iba ang makapagliligtas sa atin. Kahit ano man yung kahinaan na meron tayo, kapag nananatili tayong nakakapit sa Panginoon, kay Jesus, mga kapatid, magiging maganda po ang resulta ng ating pagsusulong. Ito po yung fight the good fight of faith. Kaya maging managumpay po tayo sa ganitong pagkikipaglaban dahil kasama natin si Kristo at napanagumpayan niya na po ang itong klase ng paglalaban. Sabi pa dito, hindi ko kailangang sundin ang kautusan ng Diyos. Ako ay naligtas sa pamamagitan ng katwiran ni Jesucristo. Si Kristo ay dumating sa ating mundo upang ibalik ang lahat ng tao sa katapatan sa Diyos. Ang kunin ang posisyon na maaari mong labagin ang batas ng Diyos. Dahil ginawa na ni Kristo ang lahat ng ito, ay isang posisyon ng kamatayan. Dahil ikaw ay tunay na isang lumalabag sa sinuman. Mga kapatid, kung tinanggap mo si Kristo, syempre makikita sa gawa natin yung pagtupad ng kanyang kautusan. Dahil itito po natin na ipapatunayan na binigyan niya tayo ng kakayahan para makatupad. Hindi ibig sabihin na tinanggap mo si Kristo, wala kang gagawin. Meron tayong special effort na gagawin at ito po yung nakikita ng Panginoon na heartedly service tayo, wholeheartedly mga kapatid. Kung nakikita ito ng Panginoon, mananagumpay po tayo dahil ang Panginoon na po ang bahala. Kasi itong pagsisikap natin, wala lang po ito 60% lang po talaga ang ating pagsisikap. Ngunit sa pananampalataya ng Panginoon sa atin, o pananampalataya natin sa Panginoon, magiging 100% ang ating pagsulong at mananagumpay po tayo sa mga huling aral dahil ito po ay pangako ng Panginoon. Maniwala at manampalataya lamang tayo sa Kanya at gumawa na naayon sa Kanyang kalooban. Sabi pa dito, pagkatapos ito ay ang marinig at makita na sa katwiran ni Kristo na pinangahawakan mo sa pamamagitan ng pananampalataya, katwirang ibinibigay ng kanyang mga pagsisikap at kanyang banal na kapangyarihan, masusunod mo ang mga utos ng Diyos. Very clear po, ito po yung pinakamaganda sa atin, na kung susunod tayo nang walang pag-aalinlangan sa Panginoon, syempre meron tayong love, meron tayong willingness of obedience. Kung gusto talaga nating maligtas mga kapatid, ihingi natin sa Panginoon yung kakayahan na matupad ang kanyang kalooban. Hindi po ito tayo ay parang napipilitan,
kundi dahil mahal natin ang Panginoon, kaya nakakagawa tayo ng mga mabubuting bagay. At ang Diyos, ang Panginoon po, ang gumagawa at kumikilos sa kanyang bayan. Kaya lahat ng ating ginagawang mabuti ay parangalan po natin ang Panginoon dahil wala po tayong may pagmamayabang. Lahat ng ito ay sa Kanya, kaya maging masaya tayo. Ito po yung tunay na Kristiyano, magiging masaya dahil may pag-ibig at may Kristo siya sa puso. Kaya hanggang dito na lang po ang ating message for today's video, and God bless.